sa ritual ng mga Hudyo. Amen. Anong tubig ang ginamit ng ating Panginoon, mga kapatid? Yung tubig na ginamit nila para sa seremonyal. Di ba? Maliwanag, di ba? Sabi dito, ng paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Ito po yung tubig ang ginamit ng Panginoon to purify, mga kapatid. Kasi ito po yung ginagamit nila, yung paghuhugas ng kamay at saka sa kanilang tawag nito dito sa foot washing, mga kapatid. Foot washing. Yung tubig na yon represent the cleansing power of Jesus Christ, mga kapatid. Yun po ang ibig sabihin nito. Cleansing power of Jesus Christ. Cleansing the Word of God. Ito yung naglilinis sa atin, mga kapatid. Ito din yung ginamit ng Panginoon para i-represent yung cleansing power ay yung dugo niya. Amen, mga kapatid. So, dito mapapansin natin sa verse 8 and 10, mga kapatid, ang sabi niya dito, pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon. Subalit alam ng mga sumalok ng tubig, kaya tinawag niya ang lalaking ikinakasal. Verse 8, at sinabi, ang masarap na alak ay unang inihain kapag marami nang naiinom ang mga tao, saka inahain ang mahabang uri, ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. Ibig, mga kapatid, ito yung sign na kauna-unahang ginawa ng Panginoon para maniwala ang kanyang mga disipulo na siya'y anak ng Diyos. Sabi ng verse 11, ganito ang sabi ng verse 11. Ang nangyaring ito sa Kana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus, sa pamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kalwalhatian at naniwala sa kanya ang mga alagad niya. Amen. Sa verse 11, naniwala ang alagad sa kanya, mga kapatid. At napakaganda pa, mga kapatid, sa verse 12. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Capernaum, kasama ang kanyang ina, mga kapatid at mga alagad. Sila'y nanatili roon ng ilang araw. Alam niyo, mga kapatid, kasama niya sa ministry ang kanyang ina at kapatid at mga disciple. Di ba? Isa din itong hindrance sa buhay ko, burden eh. Kaya napakahalaga talaga yung pamilya isama sa ministry. Kaya nga, ganun napakabuti ang Panginoon. Okay po, patuloy po tayo dito po sa ating pangalawang yugto, mga kapatid. May pamagat na Jesus cleansed the temple. Malapit pa ang Pasko ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati at ang namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit at pinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. 16. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. 17. Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin. 18. Dahil dito, itinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong himala ang may papakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? 19. Sumagot si Jesus,
gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. 20. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa na ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? 21. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay kanyang katawan. 22. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito at sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. 23. Ang pista ng Pasko ay nasa Jerusalem. Si Jesus marami ang naniniwala sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginawa niya. Subalit, hindi ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila, sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. 25. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat nalalaman niya ang nasa isip ng lahat ng tao. Amen, mga kapatid. Dito po mga kapatid, Jesus cleansed the temple. Alam niyo mga kapatid, nakita ni John dito kung sino ang Panginoon. At nakita ni John din kung ano ang purpose ng Diyos. Dito, makikita po natin si Jesus, siya po ay dumating dahil sa Passover. To fulfill. Kasi, naalala ninyo yung Leviticus, Exodus and Leviticus mga kapatid, di ba? Doon sa sila ay gumagawa ng pag-aat na may coming na Messiah. Pero hindi nila naintindihan. Pero dumating na, pero sila ay blinded sa kanilang katalinuhan, mga kapatid. At hindi nila maintindihan. Kaya sabi ng verse 21, mga kapatid, ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Amen. Mga kapatid, anong ibig sabihin? Alam niyo mga kapatid, alam ni John kung ano ang purpose ng Diyos kung bakit siya bumaba sa lupa. Para ano? Itong lamb na ito mga kapatid, siya po yung mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya po. Hindi nakikita ng mga Hudyo yun. Hindi nila maiintindihan. Pero na-recognize nila na si Kristo ay kakaiba mga kapatid. Kakaiba. Kasi yung kanyang karakter, kalain nyo, paalisin yung mga nagninegosyo doon. Hindi basta-basta eh. Walang ibang gumagawa noon mga kapatid. Si Jesus lang doon sa templo. Kaya na curious sila mga kapatid. Curious sila. Alam niyo kung bakit? Sinusundan nila ang Panginoon. Simula nang mag-start ang ministry ng Panginoon. Sinusundan nila ang bawat hakbang, bawat salita, bawat galaw ni Jesus mga kapatid. Kaya curious sila. Pero blinded lang talaga sila mga kapatid, no? Alam niyo? Magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. Yun nga, nabasa natin doon sa, kasi yung iba yung doon sa version ni Brother Donald ay magalang yung sa verse 4, di ba? Narinig natin na ano ba yung pakibasa mo nga yung verse 4, Brother Ronald? Ang dito bro, sinabi ni Jesus, ipaubaya na lang po ninyo ito sa akin, ginang. Sa iba, babae, no? Ginang dito bro, ginang. Doon kay Brother Donald, magalang kasi meron pang po, ano? Dito sa version namin ni Brother Ed, sabi niya rito, babae, anong pakialam ko sa iyo? Dito naman sa English version ng New King James, sabi niya rito, sa New King James 2:4, sabi rito, Jesus said unto her, Woman, what have I to do with thee? Para bang disrespect yung ginawa niya kay Maria, di ba? Kasi babae, sabi, dapat sana ina. Doon kay Brother Donald ay maganda-ganda pa dahil nga meron yung di ba? Pero dito hindi sinasabi na ang ating Panginoon ay dinisrespect niya yung si Maria.
Kasi siyang nagbigay ng igalang mong yung ama't ina. Alangan namang ibigay ka. At makikita natin dito kung bakit sinabi ng ating Panginoon na ang aking oras ay hindi pa dumarating. Alam kasi ni Maria, sabi nga ni Brother Ed, alam ni Maria na ang ating Panginoon, siya ang tagapagligtas. Kasi nasabi na ng anghel sa kanya. Kaya nga sabi rito sa Lucas 2, talatang 11, mag-jump na lang ako noon. Sa verse 11, sapagkat pinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Doon naman sa verse 17, at nang makita nila yaon ay inihayag nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na ito. At doon sa verse 19, datapwat iningatan ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito na pinagbubulay-bulay sa kanyang puso. Alam na ni Maria yung katauhan ng ating Panginoon bago pa ipanganak. Pero ang sinasabi rito, kahit na alam ni Maria yung katauhan ng ating Panginoon na meron siyang kapangyarihan, ano sabi ng Panginoong Hesus rito? Hindi pa dumarating ang kanyang oras. Kasi alam natin na ito yung unang-unang kanyang ginawang mirakulo, di ba? Hindi pa dapat mahayag yung kanyang yung kanyang kapangyarihan. Pero hindi niya dinisrespect si Maria dito kasi doon sa pagbabanat. Kapatid, maganda naman ang paliwanag kumpleto na. Magaganda sa mga ating mga refleksyon. Ang akin ding mai-reflect dito sa ating binasa ay si Jesus ay isang tao siya at saka Diyos. Siya ay hindi isolated. Siya ay nakikisama. Siya ay dumadalo sa mga kapistahan. Dito sa katulad dito sa ating napag-aralan sa kasalan, siya ay imbitado. Ibig sabihin, nakikimingle siya, nakikisama siya sa mga, nakikihalo siya mga, nakihalibulo siya mga tao, kahit anong klaseng tao. So, ang isang Kristiyano, hindi siya bumubukod. Hindi tayo bubukod. Siyempre, yung gawa ng sanlibutan, hindi natin gagawin. Pero tayo ay makikisama, mingle, nakikisama tayo sa mga tao. Saan man tayo, magkaroon tayo ng maraming kaibigan, So, yun ang isang nakita rito sa kay Jesus na pag-uugali. Ang isa pa ay yung katulad mo na napaliwanag ni Brother Ronald. Kasi kasalan nga ito Yung sinabi ni Brother Ronald na yung dugo sumisiling bulo ng kanyang ng kanyang tawag dito, sakripisyo doon sa krus. Kasi sumisimbolo din ang kasalan, Passover. Kasi itong kasalan ito sumisimbolo din sa pagdating ng Panginoon, yung kasalan ng itong ang church ay ang kanyang bridegroom na dumarating. So kasalan pa rin, sa bandang huli kasalan pa rin, kaya lang symbolical na. Kaya maganda yung ating mga naipaliwanag na kahit sinabi na ni Jesus sa kanyang ina, kay Maria, hindi pa dumarating ang tamang panahon. Sinunod pa rin niya. Inano pa rin niya, pinagpatuloy pa rin niya. Sabi, hindi naniwala si Maria, sinabi pa rin niya na gawin niyo kung anong gustong sasabihin sa inyo niya, kung anong. So, kaya nandun ginawa yung kanyang kauna-unahang sabi nga ay miracle. Doon naman sa paglilinis ng templo na nabanggit na rin ng Brother Ronald. Kasi nung panahon na yun, sa Jerusalem, malalayo minsan ang pinagmumula ng mga maghahandog. Kaya, imbis na magdala sila ng mga tupa, ano pa bang mga handog, mga animali, ay doon na lang sila bumibili. Kasi malalayo pa hila-hila nila yung mga tupa, mga handog, ang lalayo. So, pero, para namang ginawa namang negosyo na, parang ginawa namang, sinamantala naman itong mga nagtitinda, lahat ng yung kanilang ginagawa, yung pagbibenta ron sa harapan ng templo.
talagang maririnig mo to. Siyempre, ano yan, parang sabi nga ni Jesus, ginawa niyong palengke, yung sinabi ni Brother. Kasi sa palengke, maingay eh. Merong nagsisisigaw, oh, dito, mura-mura. Dito, oh, ano lang, ganito ang kilo, ganyan, ganyan. Dito na kayo. So, maingay. Tapos rinig pa yung mga animali, yung mga tupa, mga ingay ng mga animali, tapos ingay ng tao. Sobrang magulo. Sobrang talagang magulo yung nangyari doon sa templo. Tapos meron pang mamamalit ng pera. So, yun. Ang isa kong nakita, pinapahalagahan ng Panginoon ang templo. Yun daw ay sabi niya ay... Alala ko yung ating pinag-aralan sa Book of Matthew, kung matatandaan natin yung sa ikakasal, di ba? Ang ano po doon is, ang Panginoon naman ang nag-anyaya sa lahat. Dito, ang Panginoon naman ang inaanyayahan dito sa kasalang ito. May nabasa ko doon sa Desire of Ages, yung dito, yung katanungan, bakit nagkulang yung wine? Siguro nga daw, dahil hindi in-expect daw ng ikakasal na madaming dumadalo, or siguro talagang na-short sila ng budget. Yun yung parang ganun ang in-emphasize doon sa Desire of Ages. Pero dito, dahil nga yung istorya dito nga is about sa ikinakasal, doon sa bagong ikinakasal. So dito, meron lang akong nababasa dito sa verse 10 na sinasabi, ang masarap na alak ay unang inihahain. Kapag marami nang naiinom ang mga tao, saka inihahain ng mababang uri, ngunit sa huli, ninyo inilabas ang masarap na alak. Dito kasi yung parang inaano nga po sa ikinakasal, di ba? Kapag unang kasal kasi, di ba, makikita mo pa na talagang nandoon yung sweetness, nandoon yung parang yung pagsasama na yung kumbaga puro lang love, yung kumaari, yung parang hindi pa nakikilala yung mga tinatagong mga pag-uugali. Parang yung sa wine nga na pagdating ng na hindi nila ina-expect na short of wine na pala yung kumbaga na naubusan na sila ng alak. Ang in-emphasize din kasi dito yung about sa married couple na kapag ka daw sa unang kasal, hindi mo pa mararanasan na yung mga ganong bagay na yung mga nauubusan ka na ng pasensya, yung inyong sweetness nung unang kasal nyo nawawala na, shortage of yung sa pera, nauubusan ng pera, yung nauubusan ng yung lahat ng pagdating dito, ang pala dito yung sa mababang ori, na kapag dumarating na yung mga time na nawawalan na lahat kayo ng out of control, ng pasensya sa inyong mag-aasawa. Pero ang inaano kasi dito sa verse 2 is, inaanyayahan nila ang Panginoon. So ibig sabihin, i-apply natin ito spiritually. You have to invite Jesus daw sa inyong pagsasama na dapat ang Panginoon ang magiging sentro sa sasamahan ng mag-asawa para mas lalong mapatibay pa. Kasi kapag dumaraan kayo yung out of patience, out of control, out of sweetness, ang Panginoon ang mag-reconstruct ng dating yung pinagsasamahan. Dito din po sa verse 4 na sinabi ni Jesus, ipaubaya na lang po ninyo